Pupunta pala mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia. Talagaan niya Mr. Maravillas. Opo, pero after ng kanyang suna sa Monday po. So, ano niya Mr. Maravillas yung purpose po? Trabaho siyempre. Hindi man siya pupunta doon para sa kung anong purpose po. Laging ang dahilan po para lalo pang mapaunlad yung ating bansa sa pamamagitan ng pag-invite ng mga investors galing sa ating mga neighboring countries po. Yung Malaysia po ay isa na ring mayamang bansa. Naungusan nga po tayo kasi napabayaan natin. Napabayaan ng mga previous leaders po yung ating bansa. Ayan tuloy po. Pagdating sa pag-unlad ng economy, nabantihan po tayo ng Malaysia. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung yung detalye ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para makatulong sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya. Pero ngayon po, yung ating economy, tayo yung fastest, tayo yung pinakamabilis among the countries in Southeast Asia. Tayo yung may pinakang mabilis sa pag-unlad. Ibigay ko muna itong istoryang ito mga kababayan sa inyo. Yung ating poging-poging presidente. So sabi rito po, President Ferdinand Marcos Jr. will travel to Malaysia from July 25 to July 27 on a state visit, sabi po ng Department of Foreign Affairs. O baka naman yan, yung mga critics na medyo nagpahinga ngayon kasi wala silang makitang pwedeng ibati ko sa ating Pangulo kasi busy sa pagtatrabaho ngayon. Ikot ng ikot. Biglang bumanat. Kita mo naman niya, nagsimula na naman anyang mamasyal sa ibang bansa. Di ba? Magwawaldas na naman niya ng taxes ng mga Filipino. Ganon. So sabi rito, in a palace briefing, DFA spokesperson Maria Teresita Daza said Marcos will meet with King Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah and Prime Minister Anwar Ibrahim to identify new areas of synergy between the two countries. Alam po ninyo, barkada ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mismong presidente ay Prime Minister itong si Anwar Ibrahim. Kaya magaan mga kababayan yung kalooban ng ating Pangulo. At nang pumasyal si Ibrahim dito, remember, mga 2 months ago yata, ayun, natuwa siya na makapasyal muli. Second time niya, mga kababayan. Noon, hindi pa siya Prime Minister. May fond memory siya, mga kababayan, dito sa ating bansa. So, sabi rito, the President is also expected to meet with prominent Filipino and Malaysian businessmen to enhance bilateral trade in investments as well as to explore economic opportunities for Filipinos. Yun siyempre yung sadya ng ating Pangulo. So sabi rito sa balita, while in Malaysia, the President will have the opportunity to meet with the Filipino community living there and personally inform them of the administration plans and programs for overseas Filipinos. Daza said the reciprocal visit between the Filipino and Malaysian leaders in 2023 is a testament to their reintegrated relationship.
Kasi po nauna pumunta rito si Ibrahim. O ngayon, na-invite din yung ating Pangulong pumunta doon. Kaya ito ngayon, tutuparin na yung pangako ng ating Pangulong Bongbong. So sabi rito, it is also timely as the Philippines and Malaysia will mark the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries. Sabi po ni Dasa. Ito yung sinasabi ko kanina, report from Straits Times. Marcos sees Philippine economy growing fastest in Asia at 7%. Napakabilis yung pag-grow ng pag-unlad ng ating economy po at pinakang mabilis na siya. Sabi rito, Philippine economic growth will likely hold steady at around 7% this year. President Ferdinand Marcos Jr. said, crediting strong fundamentals that would help the nation post the fastest expansion in Asia amid a dimmer global outlook. So ganon mga kababayan yung ating economy ngayon. And kahit yung ADB po, yung Asian Development Bank, ganon din po ang nakikita sa ating economy. Ito. Basahin ko. ADB sees fastest growth in Philippines among Southeast Asian nations. The Asian Development Bank kept its economic growth forecast for the Philippines this year and next on the back of robust investments in private consumption. So napakaganda mga kababayan ng mga economic developments. The Manila-based multilateral lender said in its Asian Development Bank Outlook July update, the Philippine economy as measured by the gross domestic product would likely grow by 6% in 2023 and 6.2% in 2024. Its 2023 gross forecast for the Philippines is the fastest among major Southeast Asian economies. The ADB sees Vietnam growing 5.8% lang, Indonesia 4.8% lang, Malaysia 4.7% lang, Thailand 3.7% lang, and Singapore 1.5% in 2023. Kita ninyo, napakaganda ng naging economic performance ng ating bansa sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pahiya yung lahat ng mga dilawang economist po na nagsabi na ang isang Marcos presidency is bad for our economy. Nasaan na ngayon yung mga dilawang economists? Pahiya kayo tingnan ninyo. Ito yung aktual mga kababayan. The ADB also expects the Philippines to expand 6.2% in 2024. The same assumption for Vietnam. You see? Meanwhile, First Metro Investment Corporation, the investment banking arm of Metrobank Group, is banking on robust consumer and infrastructure spending to help the economy grow by 6.1% this year. Kita ninyo? Sabi rito, UANP economist Victor Abula also presented his macroeconomic outlook, said the Philippines would likely be insulated by negative developments overseas, primarily due to easing inflation rate, strong consumer spending, aggressive infrastructure spending, and strengthening of the peso against the dollar. Sabi niya, there is a lot of room for optimism. The clouds are less dark. In the Philippines, we tend to be a bit more unplugged to the movements in US and global economy, sabi po ni Abula. Kita ninyo, kahit yung ibang bansa, mga kababayan, the economies of Europe and America, there is gloom na nakikita yung mga economies, pero dito sa atin, insulated po tayo. Maganda kasi yung naging patakbo ng mga economic managers ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Kaya kayong mga dilawang ekonomista, nasira na kayo. Di ba? Nasira yung reputasyon ninyo. Wala nang maniniwala sa mga purkas-purkas ninyo. Anyway, mga kababayan, napaya na kayo Yan kasi, daldal kayo ng daldal na walang base. Lahat kayo aka-aka Marites lang yung mga puro purkas ninyo. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayanan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.